Ang Lakers natalo sa road game nila kontra dito sa Sacramento Kings. Ang Lakers lalong lumitaw ang struggle sa depensa lalo na sa perimeter. Paulit-ulit na nakapagbibigay yung mga yan ng open look sa perimeter. Ang Kings nakagawa ng consistent na scoring kahit naka-double team pa yung mga yan sa Lakers. Dahil nga hindi nakagawa at nakasunod ang Lakers sa transition play nitong Sacramento Kings. Mali ang shot selection at mahina ang 3-point shooting ng Lakers sa game na yan. Kahit may mataas na scoring si Luka na pumasok sa 42 points, 8 assists, 7 rebounds sa game at itong si LeBron gumawa ng 22 points, ang Lakers nahirapang makasabay dyan sa scoring efficiency ng Kings dahil lahat ng mga bench at role player nakakagawa dyan ng puntos. Ang Lakers merong 8 to 36 at 22% lang mula sa 3-point area. Ito yung pinakamababang efficiency nila ngayong season. Walang pace at spacing na nakagawa yung mga yan. Samantalang ang Sacramento sa home court nila nakagawa ng 7 to 26 at may 65% sa 3-point area. Kaya sobrang layo ng point differential ng mga yan. Ang Kings may 58.5% sa overall at 65% mula sa 3-point na mas efficient at literal naging unjailable offense ang ginawa ng mga yan. Si Malik Monk umiscore ng 26 points at 7 sa 3. Si DeMar DeRozan nag-lead ng scoring na may 32 points at 6 assists. Samantalang si Westbrook nag-contribute ng 22 points kasama yung 4 made threes. Samantalang sa Lakers, si Luka at LeBron lang yung may 20 plus at 40 plus na scoring sa game na yan. Base mismo kay JJ Redick na malaking kawalan sa kanila yung efficiency na nabibigay nitong si Hachimura habang nasa injury ngayon. Ganon din kay Austin Reeves. Dahil nga wala gaanong naaasahan ang Lakers sa scoring support sa bench tapos may 10 turnover pa sila sa game na yan. Samantalang si Ayton sa game naman na to may double digit na nagawa, 13 points, 13 rebounds. Pero hindi talaga ganun naging effective yan para mag-defend sa paint at dahil halos 2 blocks lang ang nagawa niyan dito sa Sacramento Kings. Dahil sa game na yan mismo nagpakita ng mga defensive laps sa loob ng court ang Lakers. Kahit si DeAndre Ayton may double performance, hindi ganun nakapag-dominate yan sa alter shots o pag-block sa mga forward o guards ng Kings. Kaya sobrang daming easy basket yung nagawa ng Sacramento dito kontra sa Lakers na nakapagbigay ng maraming scoring opportunity sa loob at paint. Sa game kasi na yan, nakita si Ayton hindi sapat para mag-provide ng consistent na rim protection at paint defense at hindi rin niya nakapagbigay ng sapat na energy sa rebound para makakontrol ang interior nila. Kaya nga ang Kings nakagawa ng mas mataas na efficiency, hindi lang sa threes kahit sa mid-range at paint at mas naging usable yung mga ball handler nila para mag-create ng open looks. Mahina rin kasi talaga ang perimeter defense ng Lakers sa game na yan na nagpalala lalo dahil mas madali talagang nakakalusot ang Sacramento papasok sa paint. Kaya nga sa bench ng Lakers sa third quarter game nakita sa isang video clip kung paano tignan itong si LeBron, itong si DeAndre Ayton na para bang hindi na rin talaga komportable itong si LeBron sa pinapakitang performance nitong si Ayton. Wala naman talagang issue pero nakakuhaan ng kasi yan. Hindi mo rin masisisi dahil si Ayton lang rin talaga ang inaasahan nila pagdating sa interior depth na mismong isa sa nakikitang problema ng mga to ngayon na malaking bagay nga sana lalo na pagdating sa mga late game performance pero ang nangyayari sumasama pa ngayon ang run ng mga to dahil sa problema na yan mismo. Parang eto na rin yung sign ni LeBron para tapusin itong si DeAndre Ayton sa LA Lakers katulad ng ginawa niya sa iba niyang teammate.